Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 17, 2024. Ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion, is muli muna nating talakayin or balikan yung naging series natin last time para to sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging devotion natin or naging series natin last time is give yourself fully to the word of the Lord. Kumbaga, pag-augnay ka rin naging last topic natin last time na maikli lang ang buhay. Kaya kailangan itong word na sinasabi dito is yung mission. Yung mission natin sa mundong ito is kailangan full. Kumbaga, hindi tayo nag-aalilangan, hindi tayo nagpamangmangan. Kumbaga, the best yung pinapakita nating balik para dun sa pagtupad ng work na trabaho niya para sa atin. So, ayun. So, yung sinasatalakay natin yung araw is my whole family for Christ. Yun. Kumbaga, sa isang pamilya kasi, pag merong isang tao dyan na Kristiyano or napupuri sa Diyos is marinig ng Diyos yan. Pero pag yung buong pamilya, hindi lang isa, kumbaga lahat ng pamilya mo is nagpupuri sa Diyos, is parang mas lalakas yung power. Kumbaga yung power na aakit sa Panginoon na itong pamilya na to, nagdarasal to, itong pamilya na to is grabe pupuri sa akin. Ayun, kailangan yung buong pamilya natin is ikayatin natin na maglingkod sa Panginoon. Hindi lang pwedeng ikaw lang kasi ayun talaga yung isa sinasabi ng Panginoon. Isa rin na mahalin mo ang iyong pamilya, ang iyong mga asawa. Kaya kailangan is katulad mo din na nag-church. So, yung Bible verse na talakay natin yung araw ay Ephesians chapter 5 verse 33. So, ang sabi dito, however, each one of you also must love his wife and he love himself, and the wife must respect her husband. So sa Tagalog, subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin nyo ang inyong mga asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So para lumako ng ating talakayan, tayo dumako sa una nating katuruan. Ang una nating katuruan, the husband must love his wife as he loved himself. Di ba nga sabi niya dito, kayong mga lalaki, mahalin nyo ang iyong mga asawa. So tayo mga lalaki is kailangan mahalin natin asawa natin. Kasi ang Panginoon, minahal niya yung church. Kumbaga minahal tayo na parang asawa niya. Minahal niya na parang sulay niyang pamilya kahit hindi naman niya kadugo. Pero ang Panginoon, minahal niya kahit na yung iba may mga pagkakasala. Kasi sa mag-asawa, hindi naman may iwasan na may away yan. Pero gaya ng pagmamahal ng Panginoon, is mahalin natin yung mga asawa natin. Number 2, the wife must respect her husband and submit to him just as church submit to Christ. So, yan sabi niya, babae, igalang ninyo ang inyong mga asawa. So, kagaya nga, di ba, parang grabing respeto na binigay ng Panginoong Jesucristo dun sa church. Pero kailangan ganoon din palang ibibigay na respeto ng ating mga asawa. And number 3, marriage must are testimony of the present reality of God's kingdom. Kumbaga, kumbaga yung marriage is una hindi naman record yan, pero nirecord na yun para lang ipakita sa Panginoon yung pagmamahalan, ipakita kung gaano nga ba ipinapahalaga natin yung pagmamahalan na binigay niya sa atin o ipinamahal niya sa atin. So sa ating application, husband, be Jesus love to your wife. So tayo mga lalaki, yung mga husband, yung mga asawa, is kailangan maging katulad tayo ng Panginoon, kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Grabe ka sa pagmamahal nun, radical lang. Number 2, wife, be the church, submit to your husband. Kumbaga, yung wife, kasi nagsisimbo ng church, tapos si Jesus is tayo. Tayong mga lalaki, is tinanggap natin yung church. Kasi gaya ng pagtanggap ni Jesus sa church, kaya kailangan tayo mga lalaki, tanggapin natin yung asawa natin. And sa last, together, raise the standard, the Bible of your relationship. So, pamahayin natin yung word of God sa ating relasyon. So, ilo para sa araw na ito na may natutunan tayo sa kinig at panood. God bless to all.